sa isip natin. Amen. Kayamanan, ano po, tinagalog lang na. Ano po, ano po ang pasok sa isip natin kapag natin, pag-aari, ano po, possession. Amen. So sa araw na ito, ano po, hindi lang po sa mga material na bagay, ano po, amen, maging, ano po, mga spiritual na bagay ang ating pag-aaralan. Tama po ba? Amen. So, let us stand, ano po, and join me, ano po, in reading the very word of the Lord this morning, na matatagpuan, ano po, sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21, as I count of 3, ano po, at basahin natin ito, ano po, huwag po tayo magunahan, ano, namnamin natin, ano po, na parang, ano po, si Lord yung nagsasalita sa atin, ano po, mismo, personally. Amen? So, as I count of 3, 1, 2, 3. To store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moth and thieves cannot destroy, and thieves do not break in and steal. Whenever your treasure is, there is desires of your heart will also be. Amen. Praise God. Tayo makakaupo. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Welcome po sa mga bagong kapatid. Ano po? Amen. Kuya Richard, welcome. Kuya Benji, welcome po. Amen. Praise God. So mamay, we welcome kayo ng pastor to. Amen. Bawat isa. So ngayon po, ano? Amen. Katulad ng sabi ko kanina, ano po? Amen. Actually, kung ating pag-aaralan, ano po ang Matthew, ano po? Amen. Para sa akin, ano po? Amen. Ay basic na lamang po ito. At ito po ay para sa akin madaling maunawaan, ano po, doon sa taong may tamang pangunawa o tamang pananaw, ano po, sa tunay na buhay. Amen. At mga bagay, ano po, na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Amen. So sino po dito ang pinanganak, ano po, na may kasama ng mga possession, mga maharlika, sabi nga daw, ipinanganak na mayaman. Amen. With a gold, with a silver spoon nga daw, pinanganak. Amen. So, kung pag-uusapan natin ang Mateo, ano po, chapter 6, ano po, amen, ay marami din po itong, maraming kaisipan, amen, na dapat nating iwasan. Amen. Mga maling kaisipan, ano po, o pananaw sa buhay. Amen. Na maging sa panahon natin ngayon. Amen. Ito po yung nagiging maling conception. Amen. Pagdating, lalo kung pag-uusapan natin, ay ang pagdating sa pera, kayamanan, mga posisyon sa buhay. Amen. Marami nga magkakapatid nagdidimandahan, ano po, nagpapatayan because of treasure, kayamanan. Tama po ba? Maging sa mga sandaling ito. Amen. So dapat maunawaan natin ito, no? Amen. At kung titingnan natin, ano po, amen, bilang mga pastors, ano po, mga pastor nyo dito sa iglesyang ito, PGWM, GLG, ano po, it's our rule, ano po, amen, to preach, ano po, the gospel, ang salita ng Diyos. Maaring sa iba, ano po, ito ay sensitibo, lalo pagdating sa pera, ang pag-uusapan, o mga posisyon sa buhay. O maaring ang iba ay hindi komportable. Amen. But, ano po, si Lord mismo ang nagsabi nito, at hindi po ang mga pastor ninyo. Tama po ba? Sa lahat nagbabasa ng Bible, amen, so matatagpuan po natin yan. Ano po? Amen. Sabi po doon, ano po, Tagalog natin, amen, sabi sa Tagalog, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may mga naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, sabi po doon, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insekto at walang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Amen. So, sa ngayon, ano po, may dalawang bagay, ano po, may tatlong bagay, ano po, amen,
that we need to consider. Amen? 3 things or essential things, ano po, to consider na dapat umakaisipan, na dapat iwasan, ano po, ng isang tao, higit lalo kapag ikaw ay mananampalataya na. Amen. Minsan, ano po, sabi nila, money is evil. Amen. Money is bad. Ano po, sabi ng ilan. Amen. Pero kung titingnan natin, amen po, hindi po sinabi ng Bible o hindi po tinuro ng Bible, ano po, ng pera ay evil. Kundi ang sabi doon, ano po, sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Amen? Yung pagmamahal, yung pagiging sakim. Amen? And some people, ano po, craving money, amen, have wandered from the true faith and pierced themselves, ano po, with many sorrows. Amen. So yung pagmamahal, ano po, amen, sa sobrang pagmamahal sa salapi, amen, ay hindi po masamang magkaroon ng pera. Amen. Pero dapat ikaw ang kumukontrol sa pera at hindi yung pera ang kumukontrol sa iyo. Amen. Kaya marami, ano po, amen, na kung titingnan natin, napakarami, ano po, na kaisipan, ano po, o maraming tao, ano po, na talagang buwis buhay. Amen. Patungkol, ano po, sa mga pananalapi, ay talagang pinaglalaban. Amen. At dapat, lagi natin, ano po, tandaan, ano po, amen, na kung saan, kung titingnan natin sa panahon ngayon, ay bihira lang ang kaisipang ganyan. Amen? Sino-sino ang nagsasabi dito, ano po, that money is bad, na kinamumuhayan niya ang pera. Amen? Bihira na ang kaisipan na ngayon ng ganyang bagay. At ang mayroong common na kaisipan ngayon, ano po, amen, the money is God. Amen? Na kung saan, amen, ay ginagawa nilang Diyos. Ano po? Ang pera. Na para sa kanila, amen, kapag ikaw ay maraming pera, ikaw ay makapangyarihan. Na kapag mayaman ka, mabibili mo lahat, magagawa mo lahat. Amen? Na kapag mayroon kang pera, secured ka. Amen? Pero anong sabi, ano po? Amen? Sa Matthew 4 verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Amen? Ito po yung senaryo, ano po, na kung saan, ano po, amen, tinempt, ano po, ni Satan, si Lord Jesus, nung siya namumuhay dito sa lupa. Amen? Na sabi ng kaaway, ano po, sa Panginoon, amen? Sambahin mo lang ako, ibibigay ko lahat, ano po, para praise, ano po, ng kayamanan dito sa mundong ito. Pero sumagot ang Panginoon. Amen? Ano po yung ginamit ni Lord? Salita ng Diyos mismo. Is it written? Nasusulat. Na wala po dapat tayong sambahin, ano po, maliban sa Diyos. Worship the Lord your God and serve Him only. Kapag sinabi natin only, ano po, wala nang iba. Nako natin? Pero bakit maraming tao, amen, na, ang tawag doon, mas pinipili nila, amen, ang yumaman kaysa maglingkod sa Diyos. Minsan, pinagpapalit nila ang araw ng pagsamba maging sa katiting nakikitain. Tama po ba? Masdan niyo po ang kapaligiran. Amen? Ngayong araw ng Friday, sa Pilipinas, sa araw ng Sunday, ang araw ng pagsamba, mas marami kang makikita, amen, na nagtatrabaho, amen, kumikita ng pera,
kaysa pumupunta sa loob ng simbahan. Just like today. Amen? Mas marami, nag-overtime, pinagpapalit, amen, sa mahalaga, mas mahalaga. Amen? Yan ay ang araw ng pagsamba. Amen po. At lagi nating isipin, amen, na hindi tayo pinagpapala ng Diyos para sambahin ang kanyang nilikha. Money was created by God. Tama po ba? Hindi pagpapala mula sa Diyos. Amen? Hindi pinagkaloob o hindi tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen? Para sambahin, yung mga bagay na kanyang nilikha. Kundi, dapat doon sa malilikha tayo sumasamba. Walang iba ang ating malilikha, kundi ang ating Diyos. He is the source of everything. Amen? Sabi nga, if God is with you, amen, you have all. You have everything you need. Tama po? Kapag ang Diyos ay nasa iyo, lahat ng bagay. Kasi siyang may-ari ng lahat ng bagay. Tama po ba? Amen? Bakit mo sasambahin? Bakit mo ipaprioritize? Bakit mo bibigyan ng mas mahalaga yung mga bagay na nilikha niya kaysa doon sa malilikha? Amen? At sabi pa, Amen? Sa Exodus chapter 20 verse 2 to 3, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Amen? Actually, this is the first commandment of the Lord. Amen? Na walang ibang sasambahin maliban sa ating Diyos. Tama po ba? Amen? Katulad ng mga Israelites, na nakaranas, ng pagpapala ng Diyos, inilabas sila doon sa slavery o doon sa pagkakaalipin. Amen? At inutusan, bakit sila inilabas doon? With the purpose, to worship the Lord and to serve Him only. Tama po ba? At lahat po tayo na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, amen, ng lahat ng bagay, na mabubuting bagay, ay with the purpose to worship Him and serve Him only. Amen. At sinabi din, amen, sa Revelation 22 verse 9, actually ito yung pangungusapan, between John, at yung mga anghel. Amen. Sabi po doon, nung si John, ay lumuhod, amen, sa harapan ng anghel. Sabi doon, but he said to me, don't do that. I am fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God. Amen? So dapat wala po tayong ibang sinasamba. Amen? Yung mga Diyos-Diyosan, yung mga anumang bagay. Amen? Even, yung tao. Kasi minsan kapag makapangyarihan ka, amen? Meron kang posisyon sa isang lugar, minsan parang ikaw na lang sinasamba. Anong sinasabi mo, kahit mali, sinusunod. Tama po? Amen? So, for us, na tayo na nakakilala sa tunay na Diyos, amen? Wala pong ibang sasambahin ng bawat isa maliban sa ating Panginoon. Amen? Walang ibang may tataas, walang dapat maging bida sa ating sarili, walang ibang maging hero, walang ibang maging idols, amen? Walang ibang maging Diyos, kundi ang ating Panginoon na buhay. Amen? Amen. Paano pag-upuran ka? Ito po naalala ko as I meditate this word. Nung bago pa lang ako dito sa Saudi Arabia. Amen? Actually, inupuran akong maging Muslim. Amen? Kapalit ng 3,000. Sabi nung amo ko pa, talagang minakpa niya ako. Alam mo, mabuti ang puso mo. Sabi niya, pero hindi ka mo Muslim, mapipayda. Sabi niya sa akin. Pag Muslim ka, sabi niya sa akin, mag-M ka, sabi niya, magkakaroon ka ng protection dito sa Saudi Arabia. Amen? At yun, at talagang inaano nila, higit lalo sa mga bago. Amen? Hindi pa ako lubusan
mananampalataya at that time, but naunawaan ko, amen, na hindi sapat sa tao ko humingi ng protection kundi sa Diyos. Na higit, amen, limitado ang kayang gawin ng tao, ngunit ang Diyos ay hindi malilimitahan. Amen. So huwag natin pagmalit. Amen. Huwag natin pagpalit sa kakarampot, amen, na material o pera dito sa libutan ito. Amen. Ang ating Panginoon na He can sustain. More than, with our expectation. He's more than enough. Amen. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Amen. Kailan ka ba pinabayaan ng Panginoon? Amen. Tanungin natin ang ating sarili. Amen. Kailan ba nagkulang ang Diyos sa atin? Kailan ba niya, hindi natin naranasan yung mawalan, Amen. Maaring nawalan tayo ng pagkain, pero never tayong ginutom ng Panginoon. Amen. Sapat si Lord sa lahat ng bagay. Amen. Kaya, mga kapatid, as I meditate this word, bakit ang daming tao, na naghuhubakog, sa mga material na bagay. Amen. And even, amen, pinagpapalit ang kanilang faith, kanilang pananampalataya, amen, for the sake of, mga karangyaan dito sa lupa. Amen. Na bahalang araw, katulad ng ating cavers, masisira, iiwanan din natin. Amen. Tapos yung pangatlo, amen, minsan may kaisipan, that money is a blessing just for me. Amen. Pinagtrabahuan ko ito eh. Pinaghirapan ko ito, akin ito. Amen. Mga kapatid, nais natin, dapat malaman natin, sino ba yung nagbibigay ng lakas para makapagtrabaho ka? Amen. Sino po nagbibigay sa inyo ng buhay? Amen. Ng hininga. Amen. Ng trabaho mo ngayon. Di ba si Lord? Amen. So lahat ng pagpapala, amen, ay hindi binibless ka ni Lord, not just only for your own benefits, but also for the benefits of others. Dahil nais ng Panginoon, amen, na gamitin kanyang maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen. We are blessed to be a blessing. To be a channel of blessing. Nakuha natin? Di ba, is that great? Na magamit tayo ng Panginoon. Amen. Na maging daluyan ng kanyang pagpapala. Amen. Sabi nga, sa Genesis chapter 12 verse 2, I will make you into the great nation, sabi ng Panginoon kay Abraham, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Amen. Kasi minsan ang tao makasarili. Maramot. Tama po. Inuuna yung ako. Amen. Ito po, amen, ay pinagpapala tayo ng Panginoon. I remember what Pastora said, if you want, kung gusto mong mabago, amen, yung mga bagay na blessing o marireceive mo, change the way you are giving. Amen. Paano ba tayo magbigay? Paano ba tayo tumulong? Paano ba tayo, tawag doon, yung lahat ng pinagkakatiwala sa atin, how we will be a good steward. Mga kapatid, lahat ng bagay na meron tayo, we are just a steward. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. Amen? Yung buhay mo, yung lakas mo, pinagkatiwala lang ni Lord yan. Yung pera mo ngayon na meron ka, yung limpak-limpak man na nasa bangko, pinagkatiwala ni Lord yan. Tama po? Pero how? Amen? Paano po natin ito ginagamit? Amen? Hindi po masama ang magkaroon ng pera. Tama po? Ang masama, amen, yung mamahalin mo na ito, gagawin mo ng Diyos mo, ito na nagiging hadlang para mapalayo ka sa Diyos. Tama? Kaya nga, totoo yung sabi nila,
maging sa Pilipinas, minsan hindi po pinapangaral ang patungkol sa yaman, patungkol sa pera. Bakit? Kasi pagdating minsan, ano po, amen, sa mga bagay na katulad sabi ko pa kanina, para sa iba, ito'y sensitibo. Amen. Ngunit sa tunay na nakakaunawa, amen, na lahat ng bagay na mayroon pala ako, amen, na yung hininga ko, yung lakas ko, ay galing sa Diyos. Amen. Sino ka para pagdamot mo yung mga bagay na hindi mo naman sa'yo? Nako natin. Amen. So nawa, ano po, nakita natin yung purpose natin. Ba't tayo pinagpapala ng Diyos? Ano po? Sabi nga, ano po? Amen. Sa Acts 20 verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Amen. Lagi natin naririnig yan. Tama po ba? Mas papalad daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Kaya nga sabi ko, no? Amen. Napakapalad natin. Sino ba tayo na gamitin ni Lord na maging daluyan ng pagpapala? Amen. Sino ba tayo? Ano po? Amen. Na gamitin ng Panginoon. Ano po? To reach others. Amen. Di ba? Napakasarap isipin, ano po, na tayo pinagpapala ng Panginoon. Amen. Para pagpalain din ang iba. Amen. Na maging daluyan ka. Ano po? Ng blessing ng Panginoon. So sa lahat ng tumatanggap, nagpapapala, buhat sa Diyos. Meron ba tayong tinanggap? Meron ba tayong tinatanggap na nagbubuhat sa Diyos? Amen. So lahat po tayo. Amen? But the thing, ano po, the question is, ano po, amen? Kanino ba natin ito ginagamit? Amen? Sino po ba ang nakikinabang? Napapapurihan ba ang Diyos? Napaparangalan po ba ang Panginoon? Sa lakas mo? Sa talento mo? Sa position mo? Sa trabaho mo? Sa pera mo? Sa kayamanan mo? Sa anumang bagay na mayroon ka? Amen. I'm so blessed, ano po. And isa rin po ako sa nakarelate dun sa testimony ng Ate Incar. Amen. Na talagang inuna niya kung ano mas mahalaga. Yung kaya niyang tanggihan. Ano po? Yung pansamantala. Ano po? Para makamtan lang niya. Amen. Yung pangwalang hanggan. Yung kaya niyang iwan. Ano po? Yung mga bagay na magpapalayo sa kanya, na alam niya, sa tunay na nagbibigay ng pagpapala. Amen. Ganoon din po ako noong una, kaya sabi ko, no, na talagang kahit pag Friday, kahit upuan ako ng 1 million sa pag-tutor, amen, ay hindi ko tatanggihan si Lord. Amen? Nakuha natin? Why? Ano po? Katulad kung sabi ko kanina, no? Sa tunay na nakakaunawa, sa tunay na mayroong sapat, ano po na pangunawa, amen, patungkol sa mga bagay na mayroon ka, ito po ay ang pinag-uusapan natin ngayon ay basic lamang at madaling unawain. Amen. Bakit hirap na hirap? Ano po yung iba? Amen. Because there's something greedy in his heart. Akin to eh. Ano po yun? Amen. So tingnan natin, ano po? Ako po, personally, ano po? Amen. When I step forward, amen, na ibigay, ano po yung hiningi ng Panginoon, ano po, regarding sa tithes and love offering. Amen. Naranasan ko talaga, ano po, amen, yung tunay na pagpapala. Amen. Noon, ano po, noong hindi pa ako dumadalo dito, no? Amen. Noong nandun pa ako sa Pilipinas,
Pinangarap kong mag-abroad for one purpose. Makapag-ipon at makapagpadala sa mga mahal sa buhay. Yun pong plano ko. Amen. Ngunit, nung narinig ko ang salita ng Diyos, nabasa ko ang kanyang salita, particularly, dyan po, sa Mateo, 6. Amen. Na, huwag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Amen. Kundi sa langit. Amen. So, from this day, nung una, medyo mabigat. Lord, ang bigat ng hinihingi mo. Amen. Pero kung titignan natin, pag-aaralan natin, ang salita ng Panginoon, amen, ay wala pala tayo ni katiting, na pwede nating ipagdamot sa Diyos. Yung panahon mo, yung oras mo, amen, yung lakas mo, yung pera mo, yung kayamanan mo sa bangko, sa isang iglap, pwede niya itong kunin. Tama po? Amen. Look at what happened. Sa bansang Pilipinas. Amen? Mga magagarang sasakyan, mga bahay, lalaki. Amen? Ay natabunan lang o hinigop lang ng baha. Amen? Ang masaklap na nun, makibuhay. In this word, ay talagang uncertain. In this word, ay talagang hindi natin alam kung ano magaganap bukas. Maring malakas ka ngayon, bukas hindi natin alam. May pera ka ngayon, bukas hindi natin alam. May trabaho ka ngayon, bukas hindi natin alam. Pero napakasarap isipin, kung mayroon kang Diyos, sa buhay, na alam mo, amen, na bukas ay nauna na sa iyo. Amen, na bukas alam niya kung ano magaganap. Amen. Ang gagawin lang natin ay magtiwala sa Kanya at pagkatiwala lahat ng bagay. Amen. Pero paano? Amen. Yung pag-aari mo nga, ari-arian, hindi mo may suko-suko. Amen. Yung time mo, yung oras mo, amen, ay wala ka ng panahon magbasa ng Bible, wala ka ng panahon manalangin, wala ka ng panahon, sa pakikinig ang salita ng Diyos. And then, sasabihin mo, Lord, bless me. Then, Lord, sabihin mo, Lord, help me. Maraming ganyan, tama po ba? Amen? Sa Bagyo, marami tayong nakita, Lord, tigil mo na, Lord, tama na, Lord. Amen? Nung dumating, ng paghihirap sa kanila naalala ang Panginoon. But during, that everything is well na sinasabi, amen, hindi man nila malala ang Panginoon na nagkakaloob nito. Amen. Na lahat ng kanyang pagpapala ay sinariri na lang, amen, hindi nila naisip, that the Lord bless us to be a channel of His blessing. Amen. At alam natin na maraming pong ganyan, sa Pilipinas. Amen. So, ang tanong kasi, where is your treasure? Amen. Nasaan ba yung kayamanan mo? Amen. Saan ba natin inilalagay? Amen. Ang ating kayamanan. Sabi po sa Mateo, sa key verse natin, amen. Don't store up treasure here on earth, where moth eat them and rust destroy them, and where thieves break in and steal. And store your treasure in heaven, where moth and rust cannot destroy, and thief do not break in and steal. Amen. Kung titingnan natin, may dalawa, na utos ng Panginoon dito. Amen. Una is yung don't store up treasure. Ay yung pangalawa, store your treasure. Parang, kung titingnan natin, magkasalunghat. Amen? Pero kung titingnan natin, yung dalawa po dyan, na don't store up, amen? Ay napakahalagang dapat masagot natin, amen? Kung saan nga ba? Lord, saan ba tayo mag-i-store? At saan ba tayo dapat hindi
mag-impok. Amen? At si Lord din ang sumagot. Di po ba? Amen? Sabi niya, wag daw sa earth, kundi sa langit. Amen? At maliwanag, ano po? Amen? Na hindi po sinabi ni Lord, ano po? Amen? Na bawal mag-impok. Kundi sinabi nga, ni-encourage nga tayo, ano po? Na mag-impok, pero doon sa tamang lugar. Amen? Hindi po tayo nag-iimpok, ano po, ng mga bagay, ano po, na sa bandang huli, tayo ay lugi. Tama po? Kaya dapat, kung mag-impok ka rin, mag-i-invest ka, amen? Yung mentality ng isang investor, ano po, amen, ay inisip niya kung paano siya kikita, kung paano siya hindi magiging lugi. Tama po ba? Amen? At pinaliwanag din po mismo dyan, ano po, na kapag, ano po, tayo, ano po, ay nag-impok, amen, dito sa mundo, ano po, amen, tayo ay, ito po ay, maaring mawala, ma-destroy, amen, ngunit kung nag-impok tayo doon sa langit, amen, ito po ay, hindi po tayo malulugi. Nako natin. So napakaliwanag, ano po, amen, si Lord Jesus na nagpaliwanag kung bakit kailangan natin mag-impok doon sa langit at hindi dito sa lupa. Amen? Pero ang tanong, paano? At saan ba tayo talaga nag-iimpok? Amen? Ng kayamanan. Amen? Kapag sinabi natin kayamanan, hindi lamang po ito tumutukoy sa pera o sa mga material na bagay. Even our health, sabi nga, your health is wealth. Even your time is gold, sabi nga. Yung time mo, yung panahon mo, yung oras mo, saan mo ba ito ginagamit? Amen? Nagagamit mo ba natin ito para sa karyaan ng Diyos? O nagagamit natin ito dito lang sa mundong ito? Mga bagay na pansamantala. Amen? At kung titingnan natin, ano po? Amen? Katulad po, ano, ng sabi ko kanina, amen, ay madali lang unawain, ano po, ang bagay na ito, amen, kung tama po, ano po, yung ating pananaw sa buhay, pagdating, amen, sa mga bagay na mayroon po tayo. Amen. So, dalawa po yung pagpipilian na binigay ng Panginoon. O, pagpipilian na nakalagay sa Mateo. Amen. Yung isa na hindi dapat at yung isa na dapat natin gawin. Amen. Parang, kung lang yan true or false. Parang oo o hindi. Amen. Alam naman natin, ano po, na kapag tayo ay nag-impok, ano po, dito sa lupa, amen, ay marami. Ano po katulad ng nangyari, ano po, sa baha, naanod lang ng baha, maaring maano lang to ng tawag doon, matabunan lang, ano po, ng mga putik. Tama? Amen? Ngunit, ano po, amen, pero sabi ng iba, ano daw ngayon, advance na daw, digital na. Pero na daw mga bolts, ano po, amen? Amen? Pero kung titingnan natin, ano po, amen, paano pag namatay ka? Sino at kanino mapupunta yung pinaghirapan mo? Yung pinaglaanan mo ng mahabang panahon? Amen? Yung pinundar mo, amen, ito yung mapupunta lang, ano po, sa isang tao, amen, maybe sa ating mga mahal sa buhay, na hindi niya ito pinaghirapan, at di natin alam kung paano niya ito papahalagahan. Nakuha natin? Amen. Ngunit, ano po, kung pagpagamit, ano po, ginamit natin ito para sa kaharian ng Panginoon, amen, for His kingdom, ano po, for His glory, amen, ito po, ano po, amen, ay mayroon po tayong mapapala pagdating ng panahon. Amen? Nalaman naman natin that we are strangers in this earth. Alam po ba natin yon? Napansamantala lang po tayo dito. Lahat tayo ay mamamatay. Whether you like it or not, darating ang panahon na ikaw at ako ay lilisan sa mundong ito. Amen. Paano kung hindi ka nakapag-impok, nakapaghanda? Amen. Doon sa tunay na dapat nating puntahan. Walang iba sa langit.
Amen. Paano? Ano po? Kung dito sa lupa ay napakasasa ka na. Amen. Ano pa? Ano po ang rewards na tatanggapin mo doon sa kalangitan? Amen. Mga kapatid, ano po, hindi natin alam ang buhay. Amen. At wala ni isa sa atin ang nag-iisip na bukas o mamaya ay mawawala na siya. Tama po ba? Walang nag-iisip. Ang kaisipan ng tao, bata pa ako, mahaba pa ang buhay ko. Malakas pa ako. Mga kapatid, we don't know. Amen? Dito sa mundong ito, walang kasiguraduhan. Amen? May mabalitaan kang lakas-lakas, bukas batay na siya. Amen? Ang himbing ng tulog. Amen? Pero hindi na pala nagising. Huling araw na pala ngayon. Amen? So, saan napunta? Ano po? Yung pinaglalaban mo na overtime. Saan napunta? Ano po? Yung bagay, ano po, na dapat nagamit, ano po, para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Yung lakas mo, yung panahon natin, na sana naglingkod tayo sa Diyos. Amen. Nangyari yan, ano po? Nung namatay, ano po, si Lazaro sa Bible, anong senaryo? Ano po yung senaryo? Yung mayaman at si Lazaro. Amen. Si Lazaro, ano po, na naghirap dito sa lupa, at yung mayaman naman na nagpakasasa. Nung namatay sila, amen, si Lazaro napunta sa ano po, sa piling ni Abraham. Samantalang yung mayaman ay napunta sa Hades. Amen. Na kung saan yun yung lugar na napakainit, ano po, sabi ng mayaman, nung nakita niya si Lazaro, natanaw niya. Kasi ang pagitan ay ang bangin. Amen. Sabi niya, Abraham, utusan mo nga si Lazaro na isawsaw man lang yung kanyang daliri sa kanya. Sapat do'y napakainit. Pero sabi ni Abraham, ano po, parang praise. Amen. Ang nangangaryan ay hindi napaparito at dito ay hindi napapariyan. Ibig sabihin, ano po, kapag namatay ang isang tao, ay dalawa lang ang pupuntahan, impyerno o sa langit. At kapag tayo napunta sa impyerno, ay wala nang pag-asa. Nakuha natin, kapag namatay na ang isang tao, kahit ipanalangin pa tayo ng mahal natin sa buhay, kasi yun ang ginagawa nila, amen, ay wala na pong magagawa. Amen. Tayo na buhay pa, mayroon pang pag-asa. Tama? Mayroon pang pag-asa, mayroon pang panahon. But today and not tomorrow. Because tomorrow may be too late. No po? Na huwag natin, alisin natin yung kaisipan. Ano po? Amen. Na malakas ako. Amen. Mahaba pa ang buhay ko. Hindi natin alam. Tanging si Lord ang nakakaalam. Siyang may hawak ng buhay. Pero dapat lagi tayong maging handa. Ang bagyo, bago dumating o mag-landfall, di ba, binalaran na tayo? Tama po? Para makapaghanda. Hindi yung during ng bagyo na nanalasan na, saka ka pa rin maghahanda. Amen? Na kung saan nandyan na yung mga baha, saka ka palang maghahanda. Amen? Ganun din po ang ating buhay o ang pagdating ng ating Panginoon ay sa araw na hindi natin naasahan. Sabi parang magnanakaw. Tama? Di ba yung isang magnanakaw na hindi na magpapaalam pag magnakaw sa'yo? Hindi niya sasabihin tayo, Kuya GR, alas 8 ng gabi, pupunta ako sa bahay mo para magnakaw. Hindi ganon, tama po ba? Ang magnanakaw ay pupunta, ano po, na hindi natin inaasahan. Maging ang kamatayan, maging ang pagdating ng ating Panginoon si Kristo. Tama po ba? Amen? Pero, paano? Amen? Kung hindi natin inaasahan na mayroon parang darating na magnanakaw, hindi ka nakapaghanda. Tama po ba? Pero, napakalinaw sa sabi ng Bible na po, ng kamatayan ay darating sa buhay ng bawat isa. Maging ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay darating sa takdang panahon. Nakuha natin? So, ibig sabihin, ahead of time, ay binalaan na tayo ng Panginoon.
ahead of time, God ay winarningan na tayo. Amen? And even sa Matthew 6, amen? This is the warning to each and every one of us. Amen? Kapag ikaw ay matuloy na mag-iimpok ng kayamanan mo dito sa lupa, amen? Darating ang panahon, ito po ay madidestroy, ito ay magawalan ng kabuluhan. Amen? Ngunit kung tayo, ay nagre-restore, kung tayo ay nag-iimpok dun sa langit, amen? Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay, para sa kaharian ng Diyos, amen? Yung pagtulong sa mamahirap, yung pag-abot, amen? Sa mga nangangailangan, amen? Maging, yung oras natin sa paglilingkod sa Panginoon, amen? Yung ipinaglalaban natin, amen? Yung pagsimba o pagsamba natin sa Diyos. Ito po ay nagre-restore tayo ng ating kayamanan sa langit. Nakuha natin? Yung pananalangin natin, yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, we are restoring, our treasure on heaven, in heaven. Nakuha natin? Amen? At sino magbe-benefits nito? Amen? Yung kapitbahay mo ba, na lagi kang tawag doon, sinisiraan? Yung katrabaho mo ba? Amen? O yung kaya ka bang ipagtanggol ng pera mo, nung kayamanan mo sa bangko? Amen? Kapag dumating ang takdang panahon na ikaw ay lilisan na sa mundong ito. Hindi. Tama po ba? Mayroong pinakamayaman dyan, hindi niya kayang tugtungan ang kanyang buhay kahit isang saglit. Nakuha natin. Amen? Ano magagawa ng pera mo? Ano magagawa ng pera natin? Amen? Sabi nga po, Amen? Sa Matthew, sa Mark, hindi ko na ilagay dyan, Amen? Sa Matthew 16:26, Amen? Sabi po doon, what shall a profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen? Ano daw, Amen? And what that is profit a man who gain the whole world and forfeit his soul? Amen? Ano po yung magiging benefits nito? Amen? Makamtan mo man ang lahat ng kayamanan dito sa mundo kung yung kaluluwa mo naman ay magsasuffer sa impyerno. Nakuha natin? Sa Pilipinas, daming corruption. Kala nila yung bilyon-bilyon, trilyon. Amen? Madadala nila yon sa pagdating ng panahon. Makapagsisim sa kanila doon para makapunta sila sa langit. Hindi. Tama po ba? Dahil sa corruption, ang daming naghihirap. Dahil sa corruption, nakikita natin. And even us. Amen? Kung hindi po tayo magpapagamit sa Panginoon, amen? Sino ang aabot sa mga kaluluwa? Amen? Sino po dito ang may puso, amen, na magdala ng kaluluwa sa paanan ng Diyos? Amen. Praise God. Pakitaas po ng kamay. Amen. Praise God. Alam niyo po, isang kayamanan yan sa langit. Isang reward po yan. Amen. Na makapagdala po tayo ng kaluluwa sa paanan ng Diyos. Amen. Yung magamit tayo ng panahon, Amen. Kahit ang kulit-kulit ni brother, ang kulit-kulit ni sister, Amen. This is our, Amen. Yung, tawag doon yung magamit tayo ng Panginoon. Amen. Para may madala sa paanan ng Diyos. Diba? Lagi kong natatanong minsan, Amen. Pagdating ba ng panahon, Amen, ay magpapasalamat sa iyo. Dahil sa ginamit ka ng Panginoon, siya ay nakarating sa langit. Amen. Mga kapatid, huwag natin ipagpalit, yung mga bagay na magpagpansamantala lamang doon sa mga bagay na walang hanggan na nilaan ng Diyos para sa atin. Nakuha natin. Niniwala po ba kayo sa second life? Sa buhay na walang hanggan? Amen. Actually, tinanong ko sa isang teacher namin. Hindu siya, kaya lang sabi niya, pag namatay daw siya, wala na. Kaya ibig sabihin, magpakasaya na siya dito, kumain, uminom, matulog. Amen. Pagkat mamamatay siya, wala na. Yun ang paniniwala nila. Amen. So, napakaliwanag ang sabi ng Bible. We are just strangers in this earth. Hindi po tayo talagang taga rito. Tama po? Amen. Kundi, mayroon po tayo, inihanda tayo ng Panginoon, doon sa langit, ng ating tunay na tirahan. Na forever, Amen. Kaya kung dito pa lamang, Amen, ay hindi ka na nagpapagamit sa Panginoon, kung dito pa lamang, kinakatamaran mo yung pag-worship kay Lord, Amen, ano pong inaasahan mo sa langit?
Amen? Kung dito pa lamang, amen po, ay hindi mo maibigay po yung pagpupuri sa ating Panginoon. Kasi ang gagawin natin sa langit, magpupuri sa Diyos. Tama po ba? Kasama, ng mga mananampalataya. Amen. At alam natin na lahat, maging yung pinakamasamang tao, ay gustong makapasok sa langit. Tama po? Walang sino mang gustong pumunta sa impyerno. Pero take note, hindi lahat ay nakakapasok. Because heaven, ay meron pong kwalifikasyon ang Diyos. Amen. At walang sino man makakalapit sa Panginoon. Amen. Alam natin, na anumang marumi, na anumang bagay, na tawag po doon. Kasi minsan kasi ang tao, pag last day na saka nagsisisi. Kapag tawag doon yung mayroon ng nararamdaman, mayroon ng kagipitan, saka lamang tatawag sa Diyos. Amen. Pero let us not be, wag po tayong masyadong lax. Amen. Na parang everything is well. Amen. Na okay lang, mahaba pa naman ang panahon. Mga kapatid, this is the warning of the Lord to each and every one of us. Habang may panahon, gamitin natin. Amen. Sikapin natin makapag-invoke ng mga bagay para sa mga makalangit na bagay. Ano ba yung mga makalangit na bagay? Amen. Fellowshipping, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, yung katulad ng gawain nga nito, this is mga makalangit na bagay. Nag-i-invoke tayo ng mga bagay dun sa langit. Amen. Ano naman yung mga lupang bagay, Amen. Yung wala ka na bang inisip kundi magkaroon ng pera, kung anong saan mo gagastusin yung pera mo, Amen. Kung saan mo ilalaan ang mga ito, yun po yung mga makabuntong bagay. Tako natin. Amen. At yung pinagpapalit na natin minsan, ang gawain dahil sa overtime. Amen. So next, sabi po ng Luke 12:15, then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Amen. Itong pananalitang ito, amen, tungkol naman ito sa mayamang hangal. Amen. Na kung saan, ang dami-dami niya na, na naipon, doon sa kamalig niya. Amen. Ang kaisipan niya, hindi na magkasya ang kanyang mga kayamanan o ang kanyang mga ari-arian. Inisip pa niya, magpalaki ng lalagyan. Pero ang sabi na sa kanya ng Panginoon, hangal. Gabing ito, amen, ay mamamatay ka na. Bukas, wala ka na. Bukas, kwento ka na lang. Amen? Alam niyo po yon? Amen? Na hindi man lang niya napakinabangan, yung kanyang kinikip na mga kayamanan, sabi niya, sa hanggang ilang taon na ako, kahit hindi ako magtrabaho, sapat na itong aking mga naipon. Amen? Take note mga kapatid, hindi po masama ang mag-ipon, hindi po masama ang magkaroon ng pera, hindi po masama, magkaroon ng sasakyan, hindi po masama, magkaroon ng malaking bahay. Ang masama, amen, ay yung jujusin mo na, amen, yung mga bagay na ito. Yung mga bagay na magkokontrol sa'yo. Amen? Hindi po masama, this is the blessings from the Lord, ang masama nito, amen, ay nagagamit sa pansarili mo lamang, amen, hindi ka na nagiging pagpapala sa iba. Amen. Lagi nating isipin, amen, that God bless us, to bless others. Kasi kapag namalay tayo, harap tayo sa Diyos. Tama po ba? Lahat tayo harap sa Diyos. At hindi naman tatanungin ni Lord, amen, kung anong estado ng buhay mo, kung mayaman ka ba o hindi. Sabi, ang buhay daw, life is not measured by how much you own. Hindi po nasusukat, amen, ang buhay ng tao kung gaano kalaki o karami ang kanyang kayamanan. Amen. Kaya wag po tayong beware. Sabi po doon, it's a warning for us. Amen. Guard against every kinds of greed. Bantayan natin ating sarili. Watch ourselves. Kung tayo na po ba, amen, ay nagiging gahaman
Amen. Na hindi makontento. Amen. Sa mga bagay na mayroon tayo. Amen. Nagpatayo, nag-extend ng bahay ang kapitbahay dahil ayaw niyang masapawan, nag-extend ka rin ng bahay mo. Amen. Bumili, ang kanyang katrabahuhan ng iPhone, ng cellphone na model, ayaw mo masapawan, bibili ka rin. May ganyan. Tama po ba? This is a sign of greedy. Amen. Mga kapatid, wag po tayong maging sakim sa pera. Hindi masama ang magkaroon ng pera. Amen. Pero masama, kung ang pera na ang kumukontrol sa atin. Amen. And every day, araw-araw, mayroon po tayong decision na ginagawa. Amen. Tungkol, sa mga bagay na mayroon tayo. Amen. Minsan, natanong na po ba natin sa isip natin, bakit ba ako nag-iipon? Amen. Paano ako mag-iipon? At saan ko ilalagay ang aking ipon? Amen. Maaring ang ilan, ay naghahanap pa lang. Maaring ang iba ay nagpaparami na. Amen. Pero ang tanong, saan mo nilalagay? Where is your treasure? Saan mo ba ito iniimpok? Amen. Sa lahat ba ng pagpapala natin na tinatanggap, kasama ba si Lord? Sa pangarap natin, kasama ba si Lord? Sa mga plano natin sa buhay, kasama ba si Lord? Mga kapatid, katulad ng sabi ko kanina, pwedeng bawiin ito ni Lord sa isang iglap lang. Amen. Katulad ng sinabi niya sa mayamang, sabi niya hangal. Di ba sakit marinig? Amen. Nasabihan ka ng hangal. So dito, amen, sabi sa verse 20 naman, but God said to him, you fool, yan, sabi ko nila, you will die this very night, then who will get everything you work for? Sino kukuha ng mga pinaghirapan mo? Amen? Maaring sa anak mo, pero nakakasiguro mo ba tayo, napapahalaga niya ito katulad ng pagpapahalaga mo? Baka gamitin lamang niyan sa kalayawan. Tama po ba? Paano po hindi mo pinalaki ang anak mo? Amen? Na may takot sa Diyos. O hindi mo pinalaki, sa tamang pamumuhay. Do you think yung mga pinaglalaban mo, yung pinag-ipunan mo, ng napakahabang panahon, amen, papahalagan niya din ito, katulad ng pagpapahalaga mo. Kasi pag namatay po tayo, ni kusing wala po tayong madadala. Ni singko. Sabi nga ni singkong duling. Hindi ko alam ba't sinabi ni singkong duling. Hindi ko alam. Pero ni singko wala po tayong madadala sa langit. Tama po ba? Sabi ni Job, amen, hubad akong dumating sa lupa, hubad din akong babalik sa langit. Amen. At mas mahalaga sa Diyos yung character natin kaysa sa mga kaginhawaan natin. Alam niyo po ba yon? Amen? Kasi alam natin, na pag namatay tayo, wala po tayong madadala ni isa. Amen. Ngayon sabi ng Matthew, ito yung pinaka-verse natin. Amen. Sa verse 24, pong sabi ni doon? Whenever your treasure is, there the desire of your heart will also be. Totoo po yun. Amen. Kasi kung nasan yung kayamanan mo, amen, nandun din ang puso mo. Ngayon mga kapatid, search your heart. Saan ba talaga ang puso mo? Amen. Minsan, amen, mayroong kwento, narinig ko lang. Nakabili siya ng bagong sasakyan. Nung dumalo siya sa church, hindi mapakali sa church, sa iglesia. Kasi yung iniisip niya, yung puso niya, yung sasakyan, baka mabangga, magasgasan, o mayroong pong bagay, Amen. Mga kapatid, kung nasaan yung kayamanan ng isang tao, yung desire ng kanyang puso ay nandun din. Amen. Kaya lagi natin isipin. Pero kapag nag-store tayo, ng ating kayamanan doon sa langit,
yung puso natin mga makalangit na bagay. Amen. Pero kung ang ating pinag-uukulan dito sa mga mga material, dito sa lupa, ano po, amen, mga bagay, ano po, mga greediness, ano po, nandun din po yung puso natin. Amen. Kaya search our heart. Amen. Saan ba yung puso ko? Amen. Ano ba yung dinidesire nito? Sino po dito ang nagde-desire na maging pastor? Sino po dito ang nagde-desire, ano po, na maging lingkod ng Diyos? Sino po dito ang nagde-desire? Amen. Sige po, sino po nagtataas? Amen. Sige po, sino po dito nagde-decide na maglingkod, magpagamit sa Panginoon? Wow, praise God. How about the others? Kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, kanino tayo gustong maglingkod? Amen. Dapat kay Lord, tama po? Amen. We are, ano po sabi kanina? Worship the Lord your God and serve Him only. Nako natin? Yes, meron tayong mga Panginoon dito sa lupa, yung mga amo natin, sinusunod natin sila. Yes, kasi papapala yan. Pero huwag natin kalimutan, ano po, yung pinaka-Panginoon natin, yung the King of King, ano po, yung naglikha sa atin, yung nagmamayari ng universe, walang iba kundi ang ating Diyos. Tama po ba? Amen? Sabi nga sa Acts, ano po, Amen, 5:29, ito po yung key verse ng mga men's ministry, I rather obey God than men. Nako natin? Pero paano pag sinabi ng amo mo, mag-overtime ka? Pinaglalaban po ba natin? Yes. I'm so blessed with Kuya Josh. Mangiyak-ngiyak. And I also, ano po, sabi ko, no? Sabi ko sa amo ko, sinabi ko talaga yan. Pagdating ng Friday, hindi niyo ako mapapakinabangan. At talagang pinaglalaban ko, no? Amen. Although galit na sa akin yung accountant, sabi niya, ba't hindi ka pumasok ngayon, bukas hindi rin ako papasok. Okay, kahit magtrabaho ko bukas Sabado, basta maglang Friday. Sabi kong ganon. Ano po? Napaka-bless. Ano po yung pinaglalaban yung araw ng Friday? Tama po ba? Amen. Anong rason? What is the reason? Ano po? Amen. Kung bakit hindi tayo minsan nakakadalo ng Friday. Amen. Nakakasamba sa Diyos. Bakit? Amen. Ikaw lang at ang Diyos nakakalam niyan. And whatever it is, ano po? Amen. So, this is the warning of the Lord today. Amen. Kung nakatagpuan natin na mali, ano po? Na hindi pala ganun, then, let this word of the Lord encourage, ano po, ang bawat isa para itama habang may panahon pa. Tama po ba? Amen. At gawin natin ito, ano po? Amen. Sige po. Next. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, ano po? Above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Wow. Minsan kasi nandun na tayo sa dulo, and He will give everything you need. Amen? Minsan, ano po, nakapokus na tayo dun sa blessing. Magpupunta ako sa church because the Lord will bless me. Yes, He will bless you, pero paano ba yung motibo ng puso mo? After ka lang ba sa blessing? Mawawala na yung yung above all else, live righteously. Amen? Na tuwing Friday, righteous ka. How about Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday? Amen. Hinamon ka ng katrabaho mo. You deal with reaction also. So wala na kayong pagkakaiba. Nako natin. This is a warning of the Lord. Amen. To each and every one. He will give you everything you need if and only if you will live righteously and you will seek the kingdom of God above all else. Amen. So nakaka-bless, ano po? Amen. Yung mayroong gagawin, ano po, pero kailangan niyang unahin si Lord. Amen. Na mayroon siyang pupuntahan, niyayaya siya, ano po, ng kanyang mga kaibigan, ano po, pero kaya niyang tayuan. No, this day is para sa Panginoon. Nakuha natin. Amen. Na sabihan siya ng kanyang amo, wag Friday mag-overtime ka, bibigyan kita ng malaking offer, kaya niyang tayuan. He can say no. Mas malaking offer ni Lord sa akin. Nakuha natin. Kasi everything you need, ibibigay ni Lord. Yung ibibigay ng amo mo, ano po? Amen? Siguro pang ano mo lang,
pang isang linggo, o pang isang araw, pang 2 araw. Pagpapalit po ba natin yon sa pangwalang hanggan? Na inoo, kung kamsa lang daw. Amen. Kung basta thank you lang, ano? Kaya ipapalit pa na tayo sa panghabang, yung ino-offer ni Lord na pangwalang hanggan, na pagdating ng panahon, tayo rin po yung magbi-benefits. Tama po? Amen. So next, ano po? Sabi po ng Santiago 5:23, bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapananirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak, at ang kalawang ding iyan ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Amen. So let us search ourselves. Saan ba ako nag-iimpok? Where is my treasure? Nag-iimpok ba ako na pagdating ng panahon? Amen. Ay wala rin po ako mapapakinabangan. Magdadala parang ito sa akin doon sa walang hanggang paghihirap. Amen. Mga kapatid, let us be wise enough, ano po? And as the Lord, ano po, remind us, amen, sa araw na ito. Amen po. Next, ano po, Matthew 6:24. No one can serve two master. Ano po, yung sa 24 na po yan. Either you will hate the one and love the other one, or you will be devoted to the one and desire and despise the other. You cannot serve both God and money. You cannot serve two master. Totoo po yun. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. Maaring, ano po, mamahalin mo ang isa at kakainisan mo yung isa. Amen. Hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at sa tao o sa kayamanan. Nakuha natin. Amen. Sabi ng Panginoon, serve me only. Ayaw ni Lord ng may kaagaw. God is a jealous God. Alam niyo po ba yun? Sabi ng Panginoon, love me with all your heart, with all your mind, with your strength. Sabi doon, hindi sinabing half, kundi whole. Amen. Minsan, nirarason ng iba, ano po, yung kanta, sana dalaw daw ang puso. Hindi pwedeng ganon. Tama po. Amen. Ang puso natin, alam po, walang dapat na mas priority, na walang dapat na Panginoon, kundi ang Diyos lamang. Nako natin. Amen. And you cannot serve them both. Ngayon, ano po, is another choice. Is ano sa atin, ano po, ano ba pipiliin natin? Maglingkod sa Diyos o maglingkod dito sa mga material na bagay dito sa mundo ito? Amen. Praise God, ano po? Ngayon, ano po? Amen. Malapit na po tayo. Amen po. Mayroon pong dalawa lagi, ano po, na pinagpipilian, ano po, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Amen. Sabi po dito, amen, is don't store up treasure and store up treasure. Amen. So, this is the command of the Lord. Amen. At alam din natin dapat kung saan tayo mag-i-store at saan ba dapat at hindi. At na meron po dalawang option. It's either the earth or heaven. Amen. Sa langit o dito sa lupa. Amen. At saan ba? Sa kingdom of this world o kingdom of heaven? Amen. At yung panghuli, sa pera ba, kayamanan, luho dito o sa Panginoon? Amen. Katulad na sabi ko kanina, araw-araw meron tayong dinidesisyonan. Tama po ba? Amen. At kapag naging tama ang ating desisyon, God will bless us. If we live righteously, God give everything we need. Amen. If hindi namin naging tama ang ating desisyon, we will suffer the consequences. We will pay the price. Ano po? Wrong, sa mga mali na desisyonan natin. Tama po ba? Amen. Mga kapatid, ano po? Walang ibang magdidesisyon niyan maliban sa iyo. Amen. Kaya walang ibang sisisihin kundi ikaw din. Amen. Hindi mo pwedeng sisihin ang sino man
dahil ikaw mismo may desisyon yan. Pero lagi natin tandaan, si Lord hindi nagkulang. Hindi nagkulang ng pagre-remind sa'yo, hindi kulang na nagbibigay sa'yo ng warning, hindi nagkulang si Lord, amen, ng kanyang habag at pagpapala sa atin. Amen. Makamatay na po. If we fail, in some certain in our life, amen, rise up. Huwag kang manatili dun sa lugar na yun. Tumayo ka. Amen. At sabi ng mga pinag-aaralan namin, nung dawn prayer, ang mali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. At ang mali ay mananatiling mali hanggang hindi na itatama. At para sa Diyos, ang mali ay mali at tama-tama. Hindi pwede nating pasunurin si Lord sa gusto natin, sa nais natin, at kung ano yung tungkol sa about sa atin. Amen. So, si Lord hindi nagkulang sa umagang ito. Amen. At nais ng Panginoon. Amen. So, let us be tawag po doon, maging wise tayo. Huwag po tayo maging hangal na katulad po ng sinasabi ng Bible sa mga umiibig sa mga bagay na dito sa sanlibutan ito. Amen. Sige po, tayo po makakatayo. Amen.